Mga balitang pinag-uusapan, mga storyang may kinalaman sa buhay ng bawat mamamayan. Yan ang mga kwentong ating ihimayin upang higit na maintindihan ng ating mga kababayan ang nangyayari sa ating lipunan. Kasama ng mga tagapagbalita ng pambansang telebisyon sa Bagong Pilipinas, ako po si Maan Macapagal. On assignment. Marami sa ating mga kababayan, lalo na ang mga nakatira sa lansangan ng araw-araw na nakikibaka upang punan ang sikmurang kumakalam. Kaya naman ang ating pamahalaan, katuwang ang DSWD, ay naglunsad ng walang gutom program upang maibsan ang gutom ng ating mga kababayan. Pero ano nga ba itong walang gutom program? Yan ang ihahain ni Edmar Pineda. On assignment. Anong kakainin natin? Isang tanong na paulit-ulit na hinaharap ng mga Pilipino sa bawat araw na dumarating. Para sa iba, ay napakasimple. Ngunit para sa ilan, isa itong karaniwang hamon na dapat harapin. Ngunit sa kabila ng ganitong realidad, may mga ginagawang hakbang ang pamahalaan upang umalalay. Isa na riyan ang Walang Gutom Kitchen, isang programa ng Department of Social Welfare and Development na naglalayong magbigay ng libre at masustansyang pagkain para sa mga kababayan nating higit na nangangailangan. Ang Walang Gutom Kitchen ay isang bahagi ng mas malaking plataforma ni Pangulong Bongbong Marcos upang wakasan ang kagutuman or involuntary hunger sa ating bansa. Ito ang kauna-unahang permanent soup kitchen at food bank ng pamahalaan ng gobyerno sa pakikipagtulungan sa private sector. So, dito pinapakain natin ang mga taong nagugutom, yung mga walang tahanan na nasa lansangan, maging mga ordinaryong Pilipino na kapos sa budget, walang pagkain, doon sila kumakain. Lahat ng aksyon sa kusina, mula sa paghahanda hanggang sa pamamahagi ng pagkain, ay parte ng misyon ng pamahalaan na tuldukan ang kagutuman. Ngunit, sino-sino nga bang nakikinabang sa programang ito? Ang mostly ng beneficiary ng Walang Gutom Kitchen ay yung mga tinatawag nating families and individuals in street situations. Ito yung formal term namin sa DSWD para sa mga homeless nating kababayan, yung mga nakikita natin sa lansangan na walang tahanan. Itong ating soup kitchen ay para sa kanila, para doon sila kumain at magkaroon ng malakas na pangangatawan at healthy body, kumbaga. Paano nga ba naging posible ang programang ito sa araw-araw? At saan nga ba galing ang mga pagkaing inihahain para sa ating mga kababayan? Meron kaming mga hinire na mga cook at mga server doon. Regular namin mga staff doon sa naka-assign sa kitchen. Every day sila yung nagluluto at sila yung nagsiserve doon sa mga beneficiaries natin doon. Although ang isang maganda dito sa kitchen na nakita namin is dahil partnership nga ito with the private sector, napakaraming volunteers. So ito po ay funded ng ating government under Pag-abot program. Pero si Walang Gutom Kitchen, nabubuhay po siya complementarily sa mga donation po galing po sa ating mga partners, sa ating mga private organization. So meron po tayong mga natatanggap na mga food items o food donation from food corporations. Simula nung binuksan namin ito sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos noong December 2024, more than 2,600 na volunteers na individuals ang tumulong doon sa Walang Gutom Kitchen para tumulong lang sa pag-serve, pag-a-assist sa mga benepisyaryo at even pagluluto. Nagdo-donate din sila ng mga lulutuin para sa mga benepisyaryo. Grupo-grupo yan, iba't ibang organization from private sector, mga estudyante, especially mga kabataan, very active doon sa ating Walang Gutom Kitchen. Sa bawat araw, patuloy sa pamamahagi ng libre at masustansyang pagkain ang Walang Gutom Kitchen sa mga kababayan nating nangangailangan na siyang nagbibigay ginhawa at lakas upang harapin
ang paparating na araw. Sa umaga po, we have this quota na 250 clients to 300. For lunch operation, we have 300 to 350 na quota na clients po. So, suma total, ito ay umaabot ng around 500 to 700 in total na pinagsama-samang meal serving sa isang araw. So open siya 6 a.m. hanggang 2 p.m. madalas, no? So until supplies last, no? So open lang siya. Anytime pwedeng pumasok ang mga ating mga beneficiary doon at kakain. At hanggang may supply tayo, hanggat may nakapila sa labas, pinapakain natin. Ayun nga lang po, dito po sa Walang Gutom Kitchen, ang aming meal serving is 1:1 para po sa breakfast and lunch. So ibig sabihin, ang mga kliyente po natin ay pwedeng umulit. Kung sila ay kumain ng umagahan, pwede silang kumain ulit ng tanghalian. Pero 1 meal per person. Habang patuloy ang pamamahagi ng pagkain, nariyan rin ang hamon sa bilang ng mga kababayan nating nais maging benepisyaryo ng programang ito. Ngunit, sinigurado ng Walang Gutom Kitchen na hanggat kaya ng kanilang supply ay tiyak na lahat ng nakapila sa kanilang kusina ay matutulungan. Sa aming araw-araw na operation, hindi nangyayari yung merong mga kliyente namin na hindi nakakaabot dahil as much as possible, we have buffer. So kami ay nag-e-extend ng aming pagkain sa operations namin for breakfast and lunch. May pagkakataon pong may natitirang pagkain. Hindi naman po ito nasasayang kasi ito po ay nagsisilbing buffer din or pang-suporta sa mga resident po natin o beneficiary na matatagpuan po sa ating pag-abot processing center. So, meron pong makakatanggap ng mga sobra po naming pagkain. Bukod sa libre at organisadong pamamahagi, tiniyak din ng Walang Gutom Kitchen na ligtas at masustansya ang bawat plato ng pagkain na kanilang inihahain. Mula sa pagpili ng mga sangkap hanggang sa maingat at malinis na pagluluto nito. We make sure na lahat ng feeding program namin, from the supplementary feeding program to the Walang Gutom food stamps program, lahat yan ay nakadesign after Pinggang Pinoy ni National Nutrition Council ni DOH. So may design siya na kailangan nutritious yung meals na siniserve. So talagang nakadesign niya na 50% carbohydrates, 30% protein at 20% dietary fiber. So healthy food lang ang siniserve doon. So, kunwari sa isang plato, makikita nyo naman doon, may kanin, may protein or meat, tapos may gulay din. So, every meal, ganyan na. We make sure na healthy, complete dietary meal ang aming siniserve. So, we make sure na malilinis yung kinakain nila, very strict yung ating standards sa food safety. At by experience also, imbis na yung mga excess produce yung binibigay ng ating mga restaurant at mga establishment, they actually produce extra na para talagang buo. Hindi siya yung tira-tira na parang pagpag. Hindi ganun yung siniserve doon. Talaga mga buong meals, pinapadala ng ating mga private partners doon sa ating Walang Gutom Kitchen para i-serve sa ating mga kababayan. Sa kabila ng bawat pagkain na naihahanda, malinaw ang paninindigan ng Walang Gutom Kitchen na malinis, ligtas, at masustansya ang mga pagkain kanilang inihahain. Isang patunay ng pagsisikat ng DSWD at ng pamahalaan na ang mga kababayan nating nagugutom ay may masasandalan. Susunod sa On Assignment. As long as nagugutom ka, pinoprofile naman ng social workers natin kung inaalam kung talagang nangangailangan ng pagkain itong ating mga kliyente or benepisyaryo. At may mga ganong benepisyaryo doon sa Walang Gutom Kitchen. Merong mga construction worker at mga iba't ibang low income na mga workers na malapit lang doon sa area at gusto nilang kumain doon para kasi wala silang budget pangkain, pamasahin na lang yung naiiwan sa budget nila sa kanilang mga sahod. Sa labas naman ng kusina, matatagpuan ang tunay na epekto ng programang ito. Sa bawat individual na nagugutom, may mga kwento itong katumbas na nagpapakita kung paano nakakaapekto ang Walang Gutom Kitchen sa kanilang pang-araw-araw na buhay at ang iba pa nitong mga serbisyong tangay. Ako po si Leo Lonel Tayab, 68 years old. Nakatira dito sa Pasay at naging beneficiary ng Walang Gutom Kitchen. Bagkus ang Walang Gutom Kitchen nakakatulong sa lahat ng mga maralitang Pilipino
o mamamayan ng Pasay, Manila at some other neighboring towns and cities. Kami nagpapasalamat kami sa programang nasyonal, lalo na sa ahensya ng DSWD, sa pamamahala ng mga technical staff at sa mga volunteers, sa mga nutritionist at dietitian na siyang namamahala ng programang ito. At isang pinapasalamat namin sa nasyonal ang pagpundo ng programang ito na nakabinipisyo sa pang-araw-araw naming pantawid gutom. Hinihingi nga namin na sana ma-expand pa on some other cities, on some other places, na siyang maging gabay din ng katulad naming nangangailangan ng pantawid gutom kasi nakakabawas din sa budget ng aming pagkain sa pang-araw-araw. Sa Walang Gutom Kitchen, bawat bata, pamilya o individual na nangangailangan ay may pagkakataong makatanggap ng tulong. Actually, sabi ko nga ay open to all siya. No? As long as nagugutom ka, pinoprofile naman ng social workers natin kung inaalam kung talagang nangangailangan ng pagkain itong ating mga kliyente or benepisyaryo. At may mga ganong benepisyaryo doon sa Walang Gutom Kitchen. Merong mga construction worker at mga iba't ibang low income na mga workers na malapit lang doon sa area at gusto nilang kumain doon para kasi wala silang budget pangkain, pamasahin na lang yung naiiwan sa budget nila sa kanilang mga sahod. And as of now po, ang sinaserve natin sa Walang Gutom Kitchen is the full family diet. So ibig sabihin kung ano yung pangmasa. Talaga po kung ano yung kadalasang pwede sa kahit na sino. Ngayon po, ang sinaserve lang natin for protein ay chicken and fish. Kasi syempre marami tayong kababayan na pumapasok dito na Muslim, so bawal talaga sila sa pork. For vegetables naman po, nothing in particular. So anything po na vegetables is sinaserve din natin dito. Sa pagkain po na Walang Gutom Kitchen, as much as possible, and lagi naman po natin isinasaalang-alang yung kalusugan ng mga kliyente natin, yung kanilang religious considerations, allergies, ayun po. Sa mga bata naman po, meron po tayong mga kids na kaunti lang talaga yung kaya pa nilang kainin. So, kino-consider din po natin yan to avoid food waste. So, for example, konti lang talaga yung kanin na kaya nilang kainin. Yun lang po talaga yung sinaserve natin para sa kanila. Since full family meal po tayo dito sa Walang Gutom Kitchen, hindi po tayo nagpapakain pa ng mga bata na 6 months hanggang 12 months old. Ako sa practical na usapin, may bahay ako. Pero, dahil sa siyempre, kinakailangan kong magtipid para sa pangangailangan ng sa mga medicine ko, maitugon naman doon, mai-divert yung pagkain na natitipid ko, mai-divert sa mga medicine na pangangailangan ko. Kuryente, gano'n. Kaya, malaking bagay ang programang ito sa amin. Easily accessible yung programa. They can just walk in, papasok lang sila sa ating facility at ayun, kakain na sila. In fact, nagagamit pa itong programa para mailapit sila sa iba't ibang serbisyo ng pamahalaan. Kasama natin dun ang Philippine Statistics Authority, ang PSA, para sila i-register sa National ID. Binibigyan sila ng ID doon. Tayo din sa DSWD, nire-register natin sila para mabigyan natin ng temporary ID na kanilang magagamit para mag-access sa ating mga programa. So, hindi lang pagkain na nabibigay natin doon, iba't ibang programa ng DSWD, kunwari may kailangan sila ng medical na pangangailangan, ng hospitalization, sa atin silang binibigyan ng kaukulang assistance. Sa loob din ng kusina, matatagpuan ang iba't ibang serbisyong handog ng Walang Gutom Kitchen na naglalayong alagaan di lang ang sikmura, kundi pati na rin ang pangkalahatang kalagayan ng pamilya. Si Walang Gutom Kitchen po, kung makikita natin, is a one-stop shop na kung saan hindi lang kami nagbibigay dito ng pagkain or libreng pagkain. Kung makikita po natin, we do have pag-abot desk na kung saan meron tayong mga social workers na nakaupo upang kamustahin ang ating mga kababayan. Dito makikita natin kung merong mga homeless na gusto na magpa-reach out o gustong humingi ng suporta mula sa pag-abot program, sila po ay i-assist at i-attend ng ating mga social workers. Makikita rin po natin dito ang Tara Basa Tutoring Program na kung saan meron po nakalaan sila ditong Tara Basa Reading Corner wherein naghahanda po ang ating mga staff from Tara Basa ng mga learning sessions para sa ating mga bata. Maybe they are homeless or nangangailangan po ng learning sessions. Sa mga susunod pa na taon,
Patuloy na babantayan ng Walang Gutom Kitchen kung paano nila mas mapapalawak ang kanilang mga naabot. Mas maraming komunidad, mas tuloy-tuloy na serbisyo, at mas matibay na ugnayan sa mga taong nais tumulong. Hanggat nandito po ang Pag-abot program, naniniwala naman po kami and we believe na nandito pa rin si Walang Gutom Kitchen. Hanggat meron po tayong mga kababayang nakararanas ng involuntary hunger, which our target is the individuals and families in street situation, for sure nandyan si Walang Gutom Kitchen. Right now, meron tayo dito pa lang sa Pasay, sa NCR, serving NCR. But starting last month up to this month, hinahanda namin yung expansion ng programa sa iba't ibang lugar. Meron na tayong nakitang venue sa Cebu Province. So next month, ibubuksan natin ang ating bagong Walang Gutom Kitchen sa Visayas, sa Cebu Province, sa Mandaue City to be specific. And then we're looking into opening another one in Mindanao naman. So yun muna, isa sa Luzon, Visayas, Mindanao before we slowly scale up, kung saan napakalataas ng incidents ng involuntary hunger, doon natin balak itayo ang ating kitchen. Sa huli, ang Walang Gutom Kitchen ay isang patunay na kapag nagsama-sama ang pagmamalasakit, ay may dala itong pagbabago. Sa bawat pagkaing naihahain, kalakip ang ginhawa nitong bigay. At sa bawat tiyan na nalalamnan, tiyak may pag-asang naipapasa. John Edmar Pineda, On Assignment. Hari naway lumagana pa ang ganitong klase ng programa sa loob at labas ng Pilipinas upang dumating ang araw na walang sino mang magugutom saan mang panig ng mundo. Magbabalik ang On Assignment. Sabi nga natin na fire country, medyo sunog dito, sunog doon. We need to also to be more careful po sa mga fire disasters, no? Mas lalo na po yung heat index, pwede rin tumaas. Pagdating po ng summertime, pwede rin po magkaroon ng mga problema po pagdating sa mga fire and mga heat stroke, okay? Kaya dapat maging maingat. Ngayong paparating na ang Year of the Fire Horse, ano nga bang dapat nating asahan? Tatakbuhan ba tayo ng swerte o sisipain ng kapalaran? Yan ang ihahatid ni Floyd Brenz On Assignment. Bagong taon, bagong takbo ng kapalaran. Ang tanong naman ng marami, sasabay ba ang Pilipinas o may iwan sa alikabok? So this year po is 2026 is Year of the Fire Horse, no? So medyo inaasahan po natin ngayon na pwede rin po maging maganda ang panahon. Although marami rin po mga mix na mga pangyayari na dapat din po tayo maging maingat. A year of passion, creation, and determination. Ganito kung ilarawan ni Feng Shui consultant and advisor Johnson Chua ang Year of the Fire Horse 2026. Kapag sinabi natin passion, may kinalaman po ito sa mga energy po ng mga bawat tao na magiging mas more passionate tayo, more money luck, more in terms of the business, and partly sa mga tao in terms of creativity. Because sa passion also, sumusunod tayo sa puso rin po natin kung ano gusto natin mangyari. And in terms of creation naman, because of the creativity nga, sabi natin, medyo magiging malakas. So that means sa bawat tao po, basta as long meron pang positive mindset, mas more magagawa nyo po yung manifestation ninyo. But napaka-importante lang na dapat meron tayong determination. Sa kabila ng matinding enerhiya ng Fire Horse, ayon din sa Feng Shui expert, may positibong direksyon ito para sa bansa. So para naman po sa ating mahal na bayan, no, 2026 Fire Horse po kasi, medyo kailangan po natin tignan po yung sinabi natin kanina sa passion, creation, and determination. That means po, marami rin po mga pwede mangyari kasi alam niyo po ba ang Pilipinas is a fire country. Okay? So that means marami pong opportunity yung pwede mangyari para sa atin. Especially sa side po ng negosyo, sa side din po ng career, may mga success and promotion na pwede natin maasahan. Ngunit ang apoy, kapag hindi napigilan, ay pwedeng maging panganib. Kaya naman ang babalari ng Feng Shui ngayong taon. Kasi sabi nga natin na fire country, medyo sunog dito, sunog doon. We need to also to be more careful po sa mga fire disasters, no? Mas lalo na po yung heat index, pwedeng tumaas. Pagdating po ng summertime, pwede rin po magkaroon ng mga problema po pagdating sa mga fire and mga heat stroke, okay? Kaya dapat maging maingat.
Paalala rin niya sa usapin ng kalusugan. So that's why this year, kailangan maging maingat po tayo sa immune system, mga viral infection, and metal kasi may kinalaman yan sa lungs and colon po natin. Kaya dapat maging maingat po tayo, pati mga skin diseases. Mahalaga rin ang disiplina at paghahanda para sa posibleng epekto ng masamang panahon. Kasi syempre pag overfire, pwede mag-evaporate ng tubig, then pwede naman tayo makaranas ng grabe pong pag-ulan. Kaya dapat po maging maingat po tayo sa pagdating po ng medyo malakas na pagbagyo or mga baha po. Sa aspeto naman ng political economy, Kasi sabi nga natin, too much of fire can cause conflict, init ng ulo, or mga away or gulo. Which is ang party, medyo alam po natin na may nararanasan din po tayo sa mga ekonomiya, okay, sa changes po sa ating environment, hindi lang po sa atin sa Pinas, kundi sa buong mundo rin po, no? Especially galing po sa 2025, sa shredding skin po ng snake year. And this year po kasi as a horse year, medyo mapapalakas pa po niya o maiignite pa rin po niya yung fire element. Kaya dapat po mas more maging maingat po tayo sa mga conflict, okay? At medyo maging aware din po tayo, especially sa government din po natin. Last year po kasi is a year of creation and transformation. So, we want to see the positive side, no? So, might be this year po is a peak of the fire. So, chances lang po of the fertility luck is very strong this year. Okay? So, pwede natin sabihin na pwede naman po maging maganda yung panahon this time para lalo po mas more maging okay. Mas lalo na po pag gusto po natin mas more ma-improve po yung relationship. kaya naman payo rin niya para hindi masunog ang relasyon. Although as we say, fire is very strong for this year, dapat ingatan lang po natin yung emotions natin. Metal is something to do with connection, water is something to do with communication. Napaka-importante lang po yung trust para maiwasan po natin mga love problems and also maiwasan po natin mga third-party problems. Dagdag na payo rin niya sa mga kabahayan. So tandaan nyo lang po, pagdating po sa natin sa mga bahay, okay, o sa establishmento natin, or even sa mga office, tindahan, okay, tandaan nyo po, ang pinto po natin dapat po medyo maaliwalas, yung ilaw po natin doon, because the fire also represent passion, it also represent opportunity. And secondly, dapat be sure lang po na wala po masyado mga clutter, kalat sa ating may pintuan, kasi gusto po natin yung fast-paced energy po ng ating horse here, is tuloy-tuloy po pumasok yung energy paloob. Okay? Kasi kung marami po tayong mga kalat doon, nagkakaroon po siya ng mga blockages. Okay? Like tulad ng mga medyo kalat-kalat na mga sapatos, okay, na nakalagay po sa may pinto natin. At para malayo sa mga bad energy, Sa feng shui procedure po, ginagamit po natin is incense or sage. Bakit po incense and sage? Kasi pinapakiusapan natin ng maayos po yung mga energies paligid natin, mas lalo na kung spirits po ang pinag-uusapan. Okay, gusto lang po natin mas more maging harmonious, maging mas more balance, okay? Kasi pag saboy po ng asin, most likely, ibig sabihin po, tinataboy na po natin. At baka problema po noon, meron po tayong ma-hurt ng mga spirits at pamaya, doon pa lang yung time na maging bad spirit po sila sa paghihigante. sa huli sa Year of the Fire Horse, ang tunay na panalo ay hindi ang pinakamabilis, kundi ang marunong kumontrol sa apoy at direksyon ng takbo. Kasi ang horse po is medyo fast-paced, no? Lahat po ng mga panahon ngayon, lahat po ng mga bagay, pwede maging masyadong mabilis, okay? Although hindi po tayo dapat makisabayan sa bilis po ng kabayo, okay? Kailangan po matuto muna tayo saan papunta yung kabayo. Dahil wala pong mangyayari, kung mabilis nga lang po siya, pero wala namang pong finish line yung tinatakbo niya. Kailangan po meron tayong target goal. Susunod sa On Assignment. Ang pera po, number one po, hindi po siya magiging as lucky charm. Never din po siya magiging simbolo, okay, ng lucky charm. Ang pera po is a tool na ginagamit po natin sa pambili po ng ating mga daily needs, okay, at saka pambayad po natin sa mga ating mga bills, no? So in short po, yung paglalagay po ng 50 pesos is because of sinasabi po nila, it's a red something, okay, para daw for good luck. And pwede naman kayo maglagay kahit na red na art paper or something, no? So just a symbolism. Sa bagong taon, kasama sa inaabangan ng marami ang swerte ng bawat Chinese zodiac sign. Ano nga bang sinasabi nito tungkol sa inyong kapalaran ayon kay Feng Shui expert Johnson Chua? Kasi ang rat po, number one kalaban po ng horse. So we need to be more careful lang po in terms of conflict, backfighters, okay? Tsaka medyo kalaban po natin yung taon, dapat po huwag tayo masyadong sugod lang ng sugod sa mga decisions natin, huwag tayo masyadong maging impulsive. And also maging maingat po tayo sa mga traitors and backfighter. Pagdating po natin sa mga travel, maging maingat din po tayo sa pagdating sa accidents. Kung babala ang hatid para sa mga Year of the Rat, siya namang swerte para sa mga ipinanganak ng Year of the Ox.
Para naman sa mga Year of the Ox po, for the year, okay, pwede po natin sabihin na mas kasama po kayo sa mga swerte. Kasi nasa top 3 animal sign po ang Ox. We can say naman na this year po, it's a good year, especially in terms of network, connection, and support po. No? Malakas din po yung taon na to sa in terms of convincing power. Kaya kung meron kayong mga pinaplano for the year, dapat mas more i-push nyo po siya. Okay? Gamitin nyo po yung influence power nyo po para mas more marami po makinig sa inyo, mag-follow, mas lalo na po kung kayo po yung nasa side ng marketing. Para naman sa mga Year of the Tiger, Po, this year po, malakas din po ang network and connection kasi kaibigan po ng tiger ang horse. So you can expect a lot of opportunity and added resources. Pero dapat po maging maingat lang po kayo sa mga pagdating po sa harmony, misunderstanding, at saka mga gossips. Kasi minsan po hindi maiwasan ng tiger na minsan nasasama po tayo sa mga problemang hindi naman po sa atin. So wag lang po tayo maging matangled sa mga problemang mamaya medyo sinasama lang po yung pangalan natin. Rabbit naman po for the year is the number 1 animal sign po na medyo ma-expect po natin for the 2026, okay? So there's a lot of good opportunity, money luck, and also malakas din ang network and connection. So medyo samantalin po natin yung panahon ngayon na para kapag meron kayong mga pinaplanong target goal, especially for the career, medyo pwede kayo maging productive. Or sa negosyo, may mga signs of expansion. sa mga Year of the Dragon naman na isa rin sa mga top 5 animal sign, We can expect na maganda po yung taon ngayon pagdating po rin also sa mga business or mga signs of mga level up, okay? Para sa mga nasa career na mga dragon, chances po meron kayo ma-expect na mga promotion or recognition. Pero pagdating naman po sa business, wag lang po tayo masyado magmamadali po na mag-start ng something new. Mas more focus ka siguro mag-focus sa expansion or growth, okay? Wag lang tayo masyado padalos-dalos sa mga decisions natin. And partly sa mga dragon, ingatan nyo lang po yung inyong emotions. may paalala rin ng feng shui expert tungkol sa pagkontrol ng emosyon ng mga Year of the Snake. This year, okay rin po ang ating career luck or business luck, pero dapat po mas more practice natin stability ng emotion natin. Meron kasing tinatawag na sickness charm or sickness star ang mga Year of the Snake. We need to be more careful, especially sa health. Huwag po tayo magpapadala sa emotion natin at medyo dapat po mag-health routine check po tayo pag panahon this year. At para naman sa mga katulad kong Year of the Horse, Ang mga Year of the Horse po kasi, kapag sarili niyo pong taon, mas mataas po yung conflict energy. Malakas ang power, but sometimes kasi power can also backfire to us. Okay? May power kayo in terms of influence, may power kayo in terms of prosperity, may power kayo also to encourage more people na sumunod sa inyo. Kaso dahil maraming mata nakatingin sa inyo, mas marami rin po mga inggit, naninira, or conflict na pwede rin tumama sa inyo. Kaya maging maingat po tayo sa mga mga case problems, lawsuits problems, and also maging maingat po tayo sa pag-handle ng ating pera. Kasi this year po may mga signs of money loss, mag-ingat po tayo sa mga scammers or wrong investments. posible ring umulan na maraming opportunity para sa mga Year of the Goat. Maraming opportunity and malakas din kanilang influence and power. So may added power and authority. So in short, magagawa niyo po yung mga matagal niyo ng mga pinaplano. This year is the right time, okay? The right opportunity para ma-execute sila. Although sa mga Year of the Goat, maging maingat lang po kayo sa pag-trust issue, okay? Pagtiwala po sa mga tao dahil medyo prone din tayo maisahan, maloko or maabuso. Ito rin ang paalala para sa mga Year of the Monkey na tulad ni na Ding Dong Dantes at Alden Richards. May mga good in terms of opportunity based on sa mga network and connection. Okay? Pero pagdating sa pera, maging maingat lang po tayo. Maging maingat din po tayo pagdating sa mga pagtiwala sa mga tao kasi may mga signs ng robbery star at hindi lang po pera ang ninanakaw, even pati tiwala po natin. Sa mga Year of the Rooster naman, For this year po kasi, medyo mix po yung energy luck natin. May mga signs of good opportunity, okay, in terms of creativity. May mga magagandang plano na pwede pumasok sa atin. Kailangan lang natin i-take yung execution. Pero maging maingat kayo pagdating sa emotion, sa temper. Kasi medyo prone po tayo sa mga case problem, legal lawsuits. Okay, mas lalo na pag hindi nyo po nakokontrol yung emotions nyo, especially in terms of temper, tsaka pagiging impulsive and tactless sa mga sinasabi po natin. sa mga Year of the Dog, So medyo expect po natin yung mga opportunity based sa mga ating mga resources, helpful people, and good support. Although medyo maging maingat lang po tayo pagdating po sa mga decisions, okay, tsaka also sa pagdating sa emotion po natin. Mag-iingat ang mga Year of the Dog sa mental stress, okay, kasi medyo prone po tayo sa mga health problem related to mga mental, headaches, okay, or medyo also pagdating din po sa emotions din po natin. at sa mga Year of the Pig.
Although malakas po ang Year of the Pig po pagdating sa network and connection para sa year ng 2026, so gamitin lang din po natin yung opportunity natin para mas marami tayong ma-meet ng mga helpful people na pwede makatulong especially sa inyong career o sa inyong negosyo. Pero maging maingat lang po tayo sa tiwala kasi meron din po tayong sign ng robbery star this year. So dapat po mag-ingat tayo sa mga trust issue, okay, sa mga pwede po manloko sa atin o mang-scam po sa atin. Paglilinaw din ng eksperto tungkol sa paglalagay ng pera sa likod ng cellphone. So isa pong medyo kailangan po nating ayusin lang po yung ating paniniwala ron. Ang pera po, number one po, hindi po siya magiging as lucky charm. Never din po siya magiging simbolo, okay, ng lucky charm. Ang pera po is a tool na ginagamit po natin sa pambili po ng ating mga daily needs, okay, at saka pambayad po natin sa mga ating mga bills, no? So in short po, yung paglalagay po ng 50 pesos is because of sinasabi po nila, it's a red something, okay, para daw for good luck. And pwede naman kayo maglagay kahit na red na art paper or something, no? So just a symbolism. Pag ngayon, may nagsasabi naman po na huwag daw tayo maglalagay kasi over fire, baka daw masunog. So hindi naman din po siya totoo, okay? So like tulad nga po sa akin, naglagay ako ng 1.5 sa loob ng phone ko. Ang purpose ko lang po doon kasi pang emergency purpose ko, every time pag meron akong kailangan, at least meron akong perang pwede ko rin magamit. Sa mundo ng feng shui, energy flows where attention goes. Kaya importanteng maging maingat, lalo't nasa kamay pa rin ng bawat isa ang direksyon, desisyon at kinabukasan. Ana Zamora, on assignment. Ang feng shui o feng shui ay gabay natin para sa inaasam na masaganang buhay. Pero ang ating kinabukasan nakasalalay pa rin sa ating mga kamay. Kaya't magsikap hanggang makamit natin ang inaasam na biyaya. Ang bulaklak ng sakura na madalas pasyalan sa Japan, abay na sa summer capital of the Philippines na o Baguio City. Yan ang mahalimuyak testoryang pampagood vibes mula PTV Cordillera. Janice Dennis, ibida mo! Hindi na kailangan pang lumipad sa Japan para masilayan ang makulay na sakura tree o cherry blossom. Dahil ngayon makikita na rin ito sa City of Pines, ang Baguio City. Ayon sa pamunuan ng nag-iisang 5-star mountain hotel, 7 taon ang hinintay bago namukadkad ang sakura tree. Akma kasi ito sa malamig na klima ng lungsod, na sumabay pa sa nalalapit na selebrasyon ng Baguio Flower Festival o Panagbanga Festival. Pambihira rin itong pagkakataon. Dahil alam nyo ba na namumukadkad lang ang sakura isang beses sa isang taon? At nagtatagal lang ito sa loob ng 2 linggo. Ang naturang sakura trees ay donasyon sa hotel ng Japanese nationals na sina Shinji Okumura at Shigeru Tsunashima at member ng hotel na si Paz Suzuki noong June 2018 at May 2019. Pero hindi lang sa Baguio City may authentic sakura trees dahil naunang binuksan ang Sakura Park sa Poway Atok, Benguet noon pang 2016 na matagal ring hinintay bago namukadkad ang mga bulaklak. Itinatag ito para sa paggunita ng 40-year sisterhood ng Benguet Province at Kochi Prefecture sa Japan. Isa ang bayan ng Atok na sikat na pinupuntahan ng mga turista, kung saan din matatagpuan ang sikat na Northern Blossom Flower Farm at nararanasan ang malamig na temperatura na nagdudulot ng andap o frost. Janice Dennis, on assignment. Bilang miyembro ng ating lipunan, mahalaga magkaroon tayo ng kaalaman pagdating sa mga balita at usapin ng bayan. Kasama ng mga tagapagbalita ng pambansang telebisyon. Ako po si Maan Macapagal. On assignment.